Amen. Tunay nga po na wala na po tayong ibang gagawin kundi ang magpuri po sa ating Diyos sa bawat ginagawa niya po sa ating mga buhay. Amen. Sa loob po ng 3 taon na nakarating po tayo sa pangatlong taon po ito na anibersaryo ng ating pong Diyos na buhay. Amen. Kaya tunay nga po na hayaan po natin, tunay nga po na ay ipakita po natin sa ating Diyos na buhay yung kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya tunay nga po na ang sa umaga po ito ay babahagi po ng Diyos kung paano natin siya kapupurihan. Amen? Kaya tunay nga po na sabi po dito sa awit, chapter 150, verse 6, sabi niya, purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Kaya tunay nga po na tayong lahat na nilalang ng Diyos ay tunay nga ay purihin natin ang Diyos. Sapagkat kapag tayo'y nagpuri sa Diyos, ay may papakita natin sa Diyos yung kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Natunay nga po dahil tayo'y kanyang nilalang, nararapat lamang na tayo po magpuri para sa Kanya. Amen? Upang sa gayon ay sa pagpupuri na gagawin natin sa Diyos ay tunay nga na siya po'y ating mapapasalamatan. Kaya tunay nga na lagi nating ihanda, i-present ang ating sarili upang papurihan po natin ang Diyos. Dahil nga sa ganun pong kalagayan ay ipapakita natin yung karangalan na narapat lamang na ibibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Dahil tunay nga po na nung tayo po ay wala pa sa Kanya at hindi pa nakakilala sa Kanya, ay nagpuri tayo sa mundo. Amen? Pinuri natin ang mundo. Kaya ngayon naman ay dahil nakakilala na tayo sa Kanya, tunay nga na dapat lang ay purihin natin ang Diyos. Amen? Ibigay natin yung papuri na narapat lamang sa ating Diyos na buhay na meron pong kagalakan. Amen? Kaya sabi niya po dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya tunay na dapat daw nating pasalamatan ang Diyos Ama ng ating pong Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng kanyang awat, sa laki ng kanyang habag na ibinigay niya sa atin na panibagong buhay sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tunay nga na dapat lamang na tunay nga na pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kaya itong kalagayan po natin ngayon kung nasan po tayo ay dapat ay ipagpasalamat po natin sa ating Diyos na buhay. Humantong at dumating tayo sa taon po ito. Na umabot tayo ng 3 years na talagang nagpupuri pa rin tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Natuloy nga na lubos natin na pasalamatan ang Diyos na humantong tayo sa ganito pong kalagayan. Maraming pagsubok, maraming pinagdaanan ang God sa provider for the futures officers sa pangunguna po namin ni Pastor. Pero ito siya, pinakita ng Diyos ang katagumpayan ng church na ito sa pangunguna ng namumuno sa Kanya. Amen. Kaya tunay nga na talagang nakaka-bless ang bawat testimony, nakaka-bless yung mga naririnig natin na tunay na ginawa ng Diyos sa loob ng napakaraming taon. At naniniwala ako na marami pang taon at pagkasamahan pa natin hanggang sa Kanya pong pagbabalik sa mundo pong ito. Pang sa gayon ay patuloy na tayo pa'y umamayagpag, patuloy pang hanapin ang napakaraming kaluluwa hanggang sa lumago at lumago hanggang sa napakaraming chapter ang dadalhin ng Diyos para sa ating mga buhay, para sa napakaraming kaluluwa. Kaya dapat ay ito yung parati natin ilagay sa kalagayan sa ating mga isipan na kung wala ang pag-ibig ng Diyos ay wala tayo kung nasan tayo ngayon. At ang una-una natin gagawin ay ang pagtyaga natin sa ating Diyos. Patuloy tayo na magtyaga, na tunay nga na pagtyagaan ang bawat kaluluwa, pagtyagaan ang bawat buhay na umaasa po sa ating paglilingkod. Dahil sa bawat paglilingkod na gagawin natin, ay tunay nga po na nakikita natin yung bunga ng bawat pagtitiis po natin. Amen? At tunay nga na una pa sa pangunguna po ng Diyos sa buhay po namin ni Pastor ay nagagalak kami. Dahil sa tiyaga, pati sakripisyo na ginawa po namin, ay tunay nga na nakita namin yung bunga. Ipinakita sa amin ng Diyos yung bunga ng aming pagtitiis. Kaya tunay nga na bababa po sa inyong mga buhay, ay tunay nga na mabuksan ang pangunawa, mabubuksan ang inyong pong pagkakaintindi sa kanya pong mga salita. Na tunay nga na patuloy tayong makaunawa sa bawat gagawin po natin. Amen? Kaya tunay nga po na sa bawat salita at sa bawat gagawin natin na pagpupuri at sa bawat paghahayag ng salita ng Diyos, at tunay nga na patuloy siyang napaparangalan. Dahil tunay nga po na
Kung tayo hindi nakakilala sa Diyos, ay binigyan natin ng karangalan ang sanlibutan. Kaya ngayon, dapat lamang ibigay natin ang karangalan ng Diyos. Dahil tunay nga nung tayo nagpuri sa mundo, hindi tayo nahiya. Amen? Hindi man lang tayo nagkaroon ng agam-agam na mahiya sa ginagawa natin. Kaya dapat, wag din po tayong mahiya na papurihan po natin ang Diyos. Lalo na ito'y nararapat at karapat dapat lamang para po sa Kanya pong harapan. Amen? Kaya tunay nga po na talagang dito natin may papakita, mapapatunayan yung Kanya pong pag-ibig. Yung narating po natin pag-ibig ng Diyos sa atin pong mga buhay. Natunay nga po na yung ating pong mga puso ay patuloy na nag-uumapaw, nagagalak. Natunay nga po na tayo nakalagay sa kalagayan na tayo nagpapasalamat sa ating Diyos na punong-puno ng kagalakan. Hindi lang sa ating mga sarili personally na ginawa ng Diyos, kundi sa bawat buhay na nakikita natin. Sa bawat kaluluwa na nakikita natin, ay tunay nga na nararapat lamang na tunay nga na magpasalamat tayo sa Diyos para sa mga buhay ng Kanyang mga nilalang. Na tunay nga na tayo ginamit ng Diyos para sila'y dalhin sa presensya ng Diyos. Sila dalhin sa kaligtasan upang sila'y bigyan ng Diyos ng kaligtasan kung saan ang buhay na walang hanggan. Kaya marami pa ang naliligaw na hanapin pa ng kanyang mga anak sa henerasyon po ito. Amen?